Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwana Vlogs. So for today's video, ay share ko sa inyo kung ano ang daily routine ko dito sa Hong Kong as domestic helper. Hindi ko po ipapakita sa video lahat ng gawain ko sa bahay kasi nga maraming camera. So, ikikwento ko na lang sa inyo, day. So, ayun na nga, day. Pagkagising ko sa umaga, piniprepare ko yung sarili ko. Wow, prepare yung sarili, no? Nagtutoothbrush ako. Naghihilamos. Pagkatapos ko maghilamos, magsasalang ako ng labahin sa washing machine para habang umiikot yung washing machine, marami ka nang magagawang trabaho. So, paglabas ko ng CR, diretso kuha na ako ng heater para mag-init ako ng tubig. Then, kukunin ko din yung cup nila amo para hugasan. Tapos, pinupunasan ko yung water jar namin. Then, iinitin ko naman yung lunchbox nila amo, pati agahan ko. Then, pagkatapos kumulo ng tubig, isasalin ko na siya sa thermos, tapos yung food jar nila amo. Then, maghuhugas naman ako ngayon ng baby bottle ng alaga ko. So, pagkatapos ko maghugas niyan, i-steam ko na siya. Pagkatapos niyan, isasalin ko na yung pagkain nila amo sa food jar. Then, kakain na ako ng agahan. So, mabilis ang kain lang talaga, day, kasi kailangan kong i-prepare yung pagkain namin. Lulutuin ko sa lunch namin ng matanda, kung sino man ang kasama ko, yung lolo or yung lola. Then, yung pagkain ng panganay, yung pagkain ng maliit. So, kailangan kong ipiprepare yun. So, paano naman, day, yung maliit mong alaga? Sino nag-aasikaso? Kadalasan naman, day, ay ang amo kong lalaki. Around 6:30 or 7, nagigising na rin yung alaga kong maliit. So, dahil super busy ako niyan, so si among lalaki ang nagpapalit ng diaper, nagpapadede. So, kailangan ko, day, bilisan yung kilos ko sa kusina, makapag-prepare ng kaya kong i-prepare na pagkain para sa lunch kasi si among lalaki around 7:30 ay kailangan niyang mag-prepare ng agahan din nila mag-asawa at nung panganay. So, ako na ang magbabantay ng maliit kong alaga. So, around that time, day, tapos na rin yung washing. So, kailangan kong isampay din yung nilabhan ko while gabit-bit ko sa maliit kong alaga. Nilalaro-laro ko siya para hindi siya makulit. Then, magsasalang ako ng panibagong batch sa washing habang bit-bit ko siya. Kasi hindi ko siya maiwanan sa crib, day, na talon. Natatakot ako. So, mas feeling ko safe siya na bit-bit ko siya. Kasi mahirap na maaksidente yung alaga mo, diba? So, ganun ang ginagawa ko, day. So, pagkatapos ko salang, magsampay, then, manunupi naman ako. Habang nasa harapan ko siya, nanunupi ako. Pinibigyan ko siya ng laruan. So, nakakatupi ako. Pagkatapos ko tupi, punta naman kami sa room nila amo. Nag-a-arrange ako doon. Bit-bit ko pa rin yung alaga kong maliit. Nilalaro ko siya para makapagtupi ako ng mga kumot. Ma-arrange ko yung bed ng alaga kong babae. Tapos, makapagpunas-punas. Tapos, magpunas-punas na ako. Yung mga buhok, mapunasan ko, maalis ko. Kasi nag-hair blower sila sa loob ng room. Maraming buhok. So, kailangan mabilisan, day. So, pagkatapos namin sa room, paalis na rin yung mga amo ko. Around 8:45 na alis yung mga amo ko. So, kailangan ko na silang bantayang dalawa. So, nandun na kami sa sala. So, while nasa sala kami, hindi pa tapos yan kumain ang alaga kong panganay. So, kailangan ko siyang pagtiyagaan na sabihan, kumain ka na. Around 9 to 9:30, day, na dating na yung lolo or yung lola. So, kailangan ko naman mag-prepare ng pagkain ng maliit kong alaga. Kasi pagdating ng lolo or ng lola, kailangan ko din pumunta ng market. So, kailangan pagdating niya na i-prepare ko na yung pagkain para siya na ang magpapakain. Kasi around 9:15 to 9:30 ay kain time ng alaga kong maliit. So, bago ako umalis papuntang market, kailangan na prepare ko na yon. So, around 10:15, day, pagdating ko sa bahay galing market, kailangan ko nang magluto ng lunch namin. Lunch ng panganay kong alaga, tapos lunch namin nung partner ko, kung sino man ang nandun, yung lolo ba o yung lola. Dahil bago mag 11:30, kailangan tapos na ako magluto, kailangan pakainin ko na yung alaga ko kasi matagal matapos kumain. So, kailangan pagdating ng alas 12, magpapalit na siya ng uniform kasi ang bus niya is nadating around
12:25. So, magtatakbo na yan doon sa bus stop kaya napakatagal bihisan. Magtatakbo-takbo pa siya. So, kailangan mo talaga ng time. Mabilis ang kilos talaga ang kailangan, day. So, madalas naman, day, yung lolo ang naghahatid sa bus stop. So, ako naman ay time na din ng dede ng alaga ko around 12:30. Papadidiin ko yung maliit kong alaga. Pagkatapos padidi, kailangan ko pa tulugin. So, doon nauubos ang oras ko sa pagpapatulog kasi ngayon malaki na siya. Gusto niya maglaro ng maglaro lang. So, around 1.5 to 2 hours ako nagpapatulog sa kanya. Daming karate naming dalawa. So, pag napatulog ko na yung maliit kong alaga, magmamadali ako maglilinis ng table, mag-a-arrange ng konti sa sala kasi super kalat ng mga laruan. Then, maghuhugas na naman ako ng pinggan ng pinagkainan namin. Magpiprepare ako ng panghapunan. Nalulutuin ko, ipiprepare ko na siya. Gulay, kung ano man yung nakalista na mga lulutuin ko. So, piniprepare ko na. So, kadalasan dahil nagluluto ako ng soup. So, medyo kailangan din ng time sa pagluluto ng soup kasi medyo maraming ipiprepare siya. So, kaya nga minsan sa umaga hanggat kaya ko mag-prepare, piniprepare ko siya sa umaga para hindi masyado akong busy. Kasi, around 2 o'clock na dating na yung lolo, so ang alaga ko ay minsan maaga nagigising, so kailangan na takbo na naman ako doon sa maliit ko, nilalagay ko siya sa upuan niya, so habang nagpiprepare ng pang soup, so pagkatapos ko salang ng soup, pag dumating na yung lolo, kailangan naman namin siyang paliguan. Pagkatapos niya paliguan, padidihin na naman siya. So, pagkatapos padidi niyan, si matanda na yung mag-aalaga, maglaro-laro sa kanya, papainumin ng tubig. Then, remember, ang pagpapalit ng diaper is every 2 to 3 hours. So, ako ang nagpapalit lagi niya ng diaper. Then, itutuloy ko na yung naudlot kong ginagawa sa kusina. Pag-prepare ng mga ingredient, mga gulay na lulutuin sa dinner. Tapos, pag natapos ko na i-prepare lahat ng lulutuin ko sa dinner, is maghuhugas na naman ako ngayon ng bottle. Tapos, papatulugin ko na naman yung alaga kong maliit. So, kakain na naman ang oras, dahil 1.5 hours ako nagpapatulog sa kanya. So, kailangan ko siyang patulugin kasi ayaw ni amo na hindi natutulog yung bata. 2 to 3 times dapat matulog ang alaga kong maliit. Pag napatulog ko na yung alaga kong maliit, ito yung time na kailangan ko nang maglinis ng CR. Pagkatapos ko maglinis ng CR, dahil mamadaliin ko mag-arrange sa sala ng mga kalat ng alaga ko at magbabacuum na ako. Pagkatapos ko mag-vacuum, dahil ay magmamap na ang lola nyo kasi kabilin-bilin na ni amo. Kailangan araw-araw malinisan ko yung room niya, ang CR, ang floor kailangan malinis kasi laging nagapang yung mga bata dyan. Pagkatapos ko magmapday, ayun, nagising na yung maliit kong alaga. Kailangan ko nang palitan ng diaper at kailangan kong painumin ng tubig. At kailangan na rin umalis ng lolo o ng lola para sunduin yung panganay kong alaga. At pagkadating ng panganay kong alaga, kailangan kong bihisan, hugasan ang kamay. Pag nabihisan ko na yung alaga ko, ay kailangan ko naman magluto, day. 6 o'clock dahil nagsa-start na akong magluto. Kasi yung alaga kong panganay, around 6:30 ay gusto nang kumain ng kanin. Tapos, kailangan ko na naman padidiin yung alaga kong maliit. Around 6:45 to 7 na dating yung amo kong babae. So, kailangan ko nang i-prepare yung pagkain sa table para kakain na sila ng hapunan. So, kailangan ko na naman patulugin ang alaga kong maliit. Dito na naman maubos yung oras ko sa pagpapatulog, day. So, nagutom na ang lola nyo. So, pag napatulog ko na yung alaga kong maliit, ay kakain na ako. Pagkatapos ko kumain, day, ililigpit ko na yung kalat sa mesa. Pagkatapos ko nga magligpit ng mesa, ay maghuhugas naman ako sa kusina. So, ang inuuna ko, day, sa paghuhugas ay malalaki tulad ng mga kaldero, kawali para may space ako. Pagkatapos kong hugasan ang mga kaldero, doon ako sa plato.
plato. At pagkatapos ko nga maghugas ng plato, ay pupunasan ko naman yung kalan. Tapos yung mga pinagtalsikan ng mantika, pupunasan ko yan. Yung rice cooker, pupunasan ko yan. Yung paiko. Sasabunan ko naman ngayon ang lababo dahil maghuhugas ako ng baby bottle. So, pagkatapos ko nga hugasan yung baby bottle, kailangan ko siyang steam. So, ito na yung time na itatapon ko yung mga basura. Pagkatapos ko nga itapon yung basura, kailangan kong punasan yung basurahan, palitan ng plastic. Mag-iinit na naman ako ng tubig para sa inumin. So, habang nag-iinit ako ng tubig, balik ako sa sala. Ililigpit ko yung mga kalat ng alago ko, mga laruan, i-arrange ko. Pagkatapos ko nga maligpit yung mga laruan, ma-arrange yung sala, isasalin ko na yung init tubig sa thermos. Pagkatapos ko nga isalin ang init tubig sa thermos, ito na yung time para mag-vacuum sa dalawang room, dalawang toilet, sa sala, sa kusina. At pagkatapos ko nga mag-vacuum ibig sabihin nun, tapos na tayo sa buong araw na bakbaka. Tapos, kukunin ko na yung damit ko, tuwalya ko, para maligo na ako. So, bago ako maligo, nagre-rest muna ako sa sink. Ayaw kasi ni amo na humilata ka sa bed mo na wala ka pang ligo. At pagkatapos ko maligo, maipaplat na natin ang ating likod na nabako sa 16 hours na bakbakan. So, ayan lamang for today's video, Sana nakakuha kayo ng idea kung ano ang magiging buhay nyo dito sa Hong Kong. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel, Diwana Vlog. See you next vlog. Bye-bye!